Ikaw, maghuhugas ka nga ng pinggan doon. Laban mo na rin ang aking mga damit. Magwalis ka rin sa labas ng bahay natin. Ang mga dahon sa lupa natin ay nakakapangit sa bahay natin. Okay class, turn your textbooks to page 27. Sabi ng guro sa kanyang mga estudyante. Si Ginang Jenny Portes. Siya ang class advisor ng Section 5 Rizal sa isang maliit na elementarya sa kanilang syudad. At sa kasalukuyan, nasa kalagitnaan sila ng klase nang biglang may bumukas ng pintuan ng classroom. Ma'am, I'm sorry I'm late. Humingi ng tawad ng estudyante nang nakapasok na siya sa loob ng silid. Ang pangalan ng estudyante ay Trisha. Siya ay isang estudyante mula sa Section 5 Rizal. Trisha, bakit late ka na naman? Tanong agad ni Ginang Jenny pagdating ng estudyante. Pasensya na po ma'am. May emergency po kasi sa bahay, kaya medyo na late po ako. Humingi ng tawad si Trisha. Pinisil ni Ginang Jenny ang tungki ng ilong niya bago nagsalita. Come see me sa faculty room mamaya. Kailangan nating pag-usapan ng tungkol sa iyong mga issue in arriving late for class. Sabi ni Ginang Jenny. Agad niyang pinagalitan si Trisha, pero maya-maya pa ay pinaupo na niya ito para ipagpatuloy na nila ang kanilang leksyon. Nang tumunog ang kampana na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng klase, naghiyawan ng lahat at naghanda para sa kanilang recess. Pero hindi ganoon ang nararamdaman ni Trisha dahil nanginginig siya sa kinauupuan niya. Huwag kang kabahan, Trisha. Gusto ka lang naman makausap ni Ginang Jenny. Good luck, sabi ng matalik niyang kaibigan na si Steph para kumbinsihin siya. At gumana naman dahil tumango si Trisha at inihanda ang sarili bago pumunta sa faculty office. Pagdating ni Trisha sa tapat ng building, kinuskos niya muna ang kanyang mga kamay para lumikha ng init sa kanyang sarili dahil sa lamig ng panahon. At pagkatapos noon, pumasok na siya sa loob ng building. Good afternoon po, ma'am, sirs. Pati ni Trisha sa mga guro na nasa sariling lamesa nila sa loob ng faculty room. Dumiretso agad siya sa kinaroroonan ng lamesa ng advisor niya. Ginang Jenny, good afternoon po. Bati ni Trisha nang makita ang kanyang guro na nakaupo sa upuan. Trisha, hello. I'm sure alam mo na pinatawag kita dito dahil sa issue mo ngayon sa pagdating ng eskwelahan na late. Trisha, ano bang ginagawa mo at parati kang dumarating ng late? Nagpupuyat ka ba? O may problema ka? Tanong ni Ginang Jenny. Pagkasabi noon ni Ginang Jenny, biglang napakurap si Trisha. Patunay iyon na maaaring tama ang nasabi ni Ginang Jenny. Trisha, may problema ba? Tanong ulit ni Ginang Jenny, pero parang sinasadyang baliwalain ni Trisha ang kanyang mga sinasabi. Wala kang dapat ipag-alala, Ginang. Okay lang naman po ako. Sadyang nagka-emergency lang po talaga kaninang umaga. Sabi ni Trisha habang nakangiti para pakalmahin ang kanyang guro. Ngunit naghinala si Ginang Jenny sa ngiti ng estudyante. Parang naramdaman niya na nagsisinungaling ang babae, pero alam niyang hindi magsasalita si Trisha. Trisha, kung may mali o may pinagdadaanan ka, mangyaring sabihin mo sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, sabi ni Ginang Jenny para ma-assure ang dalaga. Pero hindi matanggal ang peking ngiti ni Trisha. Ginang, walang mali po talaga. Promise, sabi ni Trisha. Napabuntong hinanga na lang si Ginang Jenny. Naiintindihan ko. Pero kung may problema ka man, huwag kang mahiyang sabihin sa akin, sabi ni Ginang Jenny. Ngumiti si Trisha sa kanyang guro bago yumuko at nagpaalam na aalis na. Napatingin na lang si Ginang Jenny na malungkot ang mukha sa pag-alis ng kanyang estudyante. Nang sumunod na mga araw pagkatapos noon, ang parehong eksena ay patuloy na nangyayari.
Si Ginang Jenny at ang kanyang klase ay nasa gitna ng leksyon at si Trisha ay biglang darating sa gitna ng klase. "Ma'am, sorry I'm late." Ilang beses na narinig ni Ginang Jenny ang mga salitang ito. Sa puntong ito ay halos naging panalangin na. Sa araw-araw, late dumarating si Trisha, nagagalit si Ginang Jenny at pinapagalitan ng estudyante, ngunit lagi siyang nagbibigay ng dahilan. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo at si Ginang Jenny ay napuno na. Nagpasya si Ginang Jenny na harapin muli ang babaeng estudyante. "Trisha, may hindi ka ba sinasabi sa akin?" Tanong ni Ginang Jenny sa estudyanteng nakaupo sa harapan niya. Napayuko si Trisha. "Ma'am, pasensya na po kung nalilate ako sa buong linggo. Pero pangako, pagkatapos nito, hindi na po ako magpapalit." Pagmamakaawa ni Trisha, pero hindi iyon ang gustong marinig ni Ginang Jenny. "Trisha, ayos lang kung malate ka, basta valid ang iyong dahilan. Araw-araw kitang pinapagalitan, pero ginagawa ko lang yun upang turuan ka. Pero sa tingin ko, hindi sapat ang magalit sa iyo. Alam kong may pinagdaraanan ka, at hayaan mong tulungan kita. Trisha, ikaw ay aking estudyante, at nagmamalasakit ako sa iyong kapakanan. Mangyaring hayaan mo akong gabayan at tulungan ka sa iyong pinagdaraanan." Sinubukan ni Ginang Jenny na kumbinsin si Trisha na magsalita. Ngunit pinipigilan ni Trisha ang kanyang mga labi. Kaya kinailangan ni Ginang Jenny na gumawa ng ibang paraan para makumbinsi ang estudyante. "Trisha, alam mo ba, may anak ako. Babae siya. Napakagandang babae. Pero 2 taon matapos siyang ipanganak, namatay siya. Ang aking anak na si Lovely ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong maranasang pumasok sa paaralan o umuwi sa paaralan. Kaya, Trisha, kung may pinagdaraanan ka at hindi mo na kaya, sabihin mo sa akin. Makikinig ako. Nais kong i-enjoy mo ang iyong school life. Nakita kita kasama ng mga schoolmates mo noon at mukhang masaya ka naman. Pero ngayon, napansin ko na halos hindi mo na sila nakakausap, Trisha. Gusto ko lang i-enjoy mo yung buhay bilang isang mag-aaral, kaya pakiusap." Matapos marinig ang kwento ni Ginang Jenny, tila nakalusot ito sa wakas kay Trisha. Biglang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Okay po, ma'am. Sasabihin ko na po," sabi ni Trisha habang umiiyak. Mabilis na tumayo si Ginang Jenny at dinala ang upuan sa tabi ni Trisha. "Handa akong makinig, Trisha. Kaya sabihin mo sa akin kung anong yung problema." At pagkatapos, nagsimula na si Trisha. "Ang aking ina," sabi ni Trisha habang hinihimas ang kanyang sariling mga kamay. "Go on. Huwag kang mag-alala. Take your time," sabi ni Ginang Jenny at tumango si Trisha. Bumuntong hininga si Trisha bago siya nagsalita tungkol sa mga nangyari. "Ito po kasi," panimula ni Trisha at matamang nakinig si Ginang Jenny. "Ano nga bang nangyari, Trisha? 4 na buwan na ang nakalilipas. Mayroong isang masayang pamilya. Isang pamilya na binubuo ng isang ina, ama, at isang magandang anak. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang ama ng bata dahil sa isang aksidente. At mula doon, ang buhay ng mag-ina ay nagsimulang magbago para sa pinakamasama. Oh, ikaw, maghugas ka nga ng pinggan doon. Laban mo na rin ang aking mga damit. Magwalis ka rin sa labas ng bahay natin. Ang mga dahon sa lupa natin ay nakakapangit sa bahay natin. Huwag mo rin kalimutang magluto. Ayoko ng sopas ngayon, kaya magprito ka na lang na kung anong meron dyan," sabi ng isang lasing na babae sa kanyang anak. "Opo, mama," sagot ng anak. Noong una, walang ibang ginawa ang ina kundi utusan ng kanyang anak na gawin ang bawat gawaing bahay habang lumalabas siya para uminom at magparty. Ngunit araw-araw, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Hanggang sa isang araw, nangyari na ang pinakamasama.
Mama! Sigaw at iyak ng bata habang sabay na umaagos ang luha at punang likido sa mukha niya. Ang kanyang lasing na ina ay may hawak na isang basag na baso na may pulang likido din. Matapos makita ang kalagayan ng kanyang anak, mabilis na pinunasan ng ina ang kanyang anak at pinunasan ng pulang likido sa kanyang mukha. Okay ka lang ba? Hindi siguradong sabi ng ina. Parang hindi niya alam ang nangyari bago lang. Parang hindi niya alam na nasaktan niya ang sarili niyang anak. Sa puso niya, nag-aalala siya pero lasing pa rin siya. Kaya medyo marahas niyang idiniin ang tela sa mukha ng kanyang anak. Mama, masakit po! Sigaw ng bata, ngunit hindi niya narinig ang iyak ng kanyang anak. Naging malabo ang kanyang paningin. Ang kaganapang ito ay nagsimula at kasalukuyang nangyayari. Mama, nakabalik na po ako. Bati ng bata nang nakapasok sa kanilang bahay galing sa eskwelahan. Nakaupo sa upuan ng kanyang ina habang may hawak na bote ng beer. Oh, ano pa ba ang hinihintay mo? Magbihis ka na at umalis para magtrabaho. Kung hindi ka magtatrabaho, para tayo magugutom. Kaya umalis ka na o babatuhin kita ulit. Sabi ng kanyang ina sa kanyang anak. Walang nagawa ang bata kundi sumunod sa kanyang ina. Ang kwentong ito ay ang buhay ng estudyanteng si Trisha. Hindi naman po ako sinasaktan ng ina ko, pero pinipilit niya po ako magtrabaho araw-araw. Nagtatrabaho po ako bilang taga-benta ng balot sa gabi at nagtatrabaho din po ako sa isang maliit na pabrika. Ako po ang naglilinis ng basura. Pag-amin ni Trisha. Napatakip sa bibig si Ginang Jenny habang nakikinig sa kwento ng kanyang estudyante. Ganyan po ang nangyayari. Gabi-gabi po akong gumagala sa lansangan para magtinda ng balut. At umaga naman po, paminsan kapag dumadating po ako sa bahay namin. Natutulog po ako ng 2 hanggang 3 oras. Kaya palagi po akong late dumarating sa eskwelahan. Pasensya na po, ma'am. Pagkatapos po ng klase, doon na po ako pumupunta sa pabrika para magtrabaho at mangolekta ng basura. Sabi ni Trisha bago siya yumuko. Napataki pa rin ang kamay si Ginang Jenny sa bibig kahit tapos nang magsalita si Trisha. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Nagsisimula lang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit mabilis na inangat ni Ginang Jenny ang kanyang ulo para pigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mukha. Salamat sa pagsasabi sa akin, Trisha. Naiintindihan ko na ngayon ang nangyayari. I'm sorry kung nangyayari to sa'yo. Sabi ni Ginang Jenny na may malungkot na ekspresyon sa mukha habang nakatingin sa kanyang estudyante na pilit na pinipigilan din ang sarili na huwag umiyak. Trisha, kung gusto mong umiyak, umiyak ka. And with that, tumulo ang luha sa mukha ng estudyante. Ipinatong ni Ginang Jenny ang kamay sa likod ni Trisha para i-comfort siya. Trisha, pinapaalam ko sa'yo na ire-report ko ito, okay? Sabi ni Ginang Jenny. Walang makakaintindi sa sakit na nararamdaman ni Trisha. Dahan-dahan siyang tumango para ipaalam sa kanyang guro na sumasang-ayon siya. Mahal ko po talaga si Mama, pero hindi ko na po talaga kaya. Sana hindi siya magalit sa akin. Sabi ni Trisha habang umiiyak. Huwag kang mag-alala, Trisha. Nakikita kong mahal na mahal mo talaga ang nanay mo. Magiging ligtas ka na mula ngayon, kaya huwag ka na mag-alala. Tumango si Trisha. Matapos tawagan ang Child Protection Services, sa wakas ay nailigtas si Trisha mula sa kanyang mapang-abusong ina. Matapos maligtas mula sa kanya, si Trisha ay sumailalim sa proteksyon ng kanyang tiyahin, ang kapatid ng kanyang yumaong ama. Dahil dito, naging absent si Trisha sa paaralan ng buong linggo. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, sa wakas ay bumalik na siya. Malawak ang ngiti sa labi ni Ginang Jenny nang makitang pumasok si Trisha sa kanyang silid-aralan na may matingkad na ngiti. Welcome back, Trisha!
Naghihiyawan ng mga estudyante at sige ng Jenny nang makapasok si Trisha sa loob ng classroom. Napatakip si Trisha sa kanyang bibig dahil sa gulat sa kanyang nadarama nang makitang sinalubong siya ng kanyang mga kaklase at guro na may mga dekorasyon sa buong silid-aralan at maliit na handaan sa mesa. Sige ng Jenny ang unang nagsalita. Sana nakapagpahinga ka ng maayos, Trisha. Narito ang isang pagdiriwang na inihanda ng iyong mga kaklase para sa iyo. Sabi ni Ginang Jenny at naghiyawan ng lahat. Pero hindi niyo naman kailangan gawin lahat ng to. Sabi ni Trisha sabay iyak at nakangiti. Ano ka ba, Trish? Maliit na party lang naman ito. Kung marami lang akong pera, mas marami pa sana akong binili na lobo. Sabi ni Steph na ikinatawa ng lahat. Pero mabilis siyang hinila ng kanyang mga kaklase at nilagyan ng maliit na party hat sa kanyang ulo. Oh, ano pang hinihintay nyo? Kain na! Nakangiting sabi ni Ginang Jenny. Ginugol ng mga estudyante at ni Ginang Jenny ang 2 oras na halaga ng klase sa kasiyahan sa maliit na salo-salo sa kanilang silid. At sa 2 oras na yon, hindi nawala ang ngiti ni Trisha. Napangiti si Ginang Jenny at pinagmasdan ng kanyang estudyante na sa wakas ay masaya na. Natuwa si Ginang Jenny na nakumbinsin niya ang estudyante na magsabi ng totoo. Masaya siya na dahil dito, nabago niya ang buhay ng kanyang estudyante. Hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa ng ina ni Trisha. Dahil bilang ina, hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang anak. Masaya siyang magbigay siya ng wagas ng ngiti sa mukha ng isang estudyante. Masaya siya na nailigtas niya ang buhay ni Trisha.